To give us the Word of God, let's welcome the beloved church pastor of Jael Perez May Kawayan, Pastor John Oliva. Praise the Lord! Isang mapagpalang umaga po. Ang tagal-tagal ng panahon, tayo po hindi nagkita-kita. Are you blessed? Baka hindi naman eh. Pero anyway, salamat sa Panginoon sapagkat alam ko po na ito po yung ating team. It's all about Arise and Build a Bible-rooted community. No po? So salamat sa Diyos sapagkat alam ko pong binigyan ako ng pagkakataon. Nakakalabit po ako ng aking asawa. No? Na ako daw po'y magturo. So praise God. Sinamantala ko naman po. Kaya po, sa mga hindi nakakilala sa akin, mamaya po magpapakilala po ako sa inyo, no po, ng lubos, kung sino nga po si Kuya Jan. So salamat sa oras na ito sapagkat pwede ba tayong lahat ay tumayo? Yan, bago tayo patuloy na magtuloy-tuloy at basahin muna natin ang 1 Peter chapter 2, beginning verse 1 to 3. Praise God. According to NIV version, therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. So Diyos pong bahala magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Tayo po'y sumandali manalangin. Dakila namin Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito sapagkat minsan pa kami po'y nagkasama-sama sa isang kadalahilanan para patuloy o Diyos na pag-aralan at magpiesta sa iyong salita sa umaga pong ito. Samahan mo nga po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, maging ako, dakilang Diyos, na gagamitin mong alulod ng iyong biyaya. Lord, let your name be glorified, be exalted, and let the Holy Spirit ang siyang maging programmer sa aming kalagitnaan. Nagpapatianod lamang po ako kung anong nais at gusto mo, mangyari po ang kalooban mo. At maraming pong salamat sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung paano kang gumagawa ng himala noon hanggang ngayon, Lord God, patuloy kang gumagawa ng himala. Maraming salamat po, aking tinitiwala. Ito, Diyos, ang aming panalangin na may pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Makaupo na po tayo. Salamat po sa pagkakataong ito. Ito po ang ating pag-aaralan, no po, na ating binasa. Doon tayo hugot sa ating pag-aaralan sa 1 Peter chapter 2, beginning verse 1 to 3. Kung ating pong babasahin at babaybayin po sa wikang Tagalog, ay mababasa po natin diyan, no po. Maganda po na nakikita po natin ang salita ng Panginoon binubulay, inuunawa ng totohanan, no po. Kaya dito po ay makikita natin dito na talagang ang Diyos ay nagbibigay po sa atin ng mga paalala. Ang sabi po rito, kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pandaraya at pagsisi o pagpapaimbabaw at mga pananaghili at lahat ng panlalait. Yan po sa verse 1. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo. Sabihin natin, nasain ninyo. Yan. Para participation tayo, no? Ang gatas na walang daya sa naukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa kaligtasan o sa ikaliligtas kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. So Diyos po magpala. No po? So makikita natin dito, no po, salamat sapagkat ang salita ng Diyos napakahalaga po talaga. No po, madalas kong sinasabi at madalas sinasabi ng Bishop Brother Eddie na ang salita ng Panginoon, kung wala ito, wala kang pananampalataya. Tama po ba? Kaya madalas po, no po, kapag tayo po ay sumasambalangan, hindi tayo nagbubulay ng salita ng Diyos, hindi natin lubos makikilala at maunawaan ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ay love letter ng Panginoon. Andiyan po ba tayo? Kaya nga po, si Apostol Pablo sinasabi niya, no po, ang sabi roon, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joint and marrows, it judges the thoughts and the attitudes of the heart. So maliwanag po yun. Dapat po na internalize natin ang salita ng Panginoon. Sapagkat maging ang Book of Psalms ay nagdideklara, the law of the Lord is
perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the hearts. The commands of the Lord are radiant, giving lights to the eyes. And the fear of the Lord is pure, enduring forever. Di po ba? That is the Word of God. That is the very Word of God. Kung wala po tayo nito at walang salita ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Kaya napakahalaga po sapagkat ang salita ng Diyos at ang Diyos iisa. Ano sabi ng Book of John, beginning verse 1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. And through Him all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. So, ang lahat ng bagay nalikha. No po, ikaw ay nalikha sa pamagitan ng salita ng Diyos. Lahat ng tangible, lahat ng bagay. Visible or invisible, sabi ng Colossians chapter 1 verse 15. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were made by Him, and through Him all things were created. Tandaan po natin. At ang lahat ng bagay ay hawak niya. Kaya po, kung mayroon tayong mga alalahanin, problema, ang salita ng Diyos po ang magkukontrol. Ang salita ng Diyos po ang siyang patuloy na mamamagitan para tayo mabuhay ng matagumpay. Andiyan po ba tayo? Amen. That is the very Word of God. Kaya po, salamat sa Panginoon sapagkat ito po yung napapanahon. Kaya pinamagatan ko po itong hunger for the Word, not for the world. No po? Magutom tayo sa salita ng Diyos, hindi sa mundong ito. Sapagkat ang mundong ito, pananandalian lang po, pansamantala lamang po. Are you there? Ano po yung mga bagay na mayroon ka ngayon? Na pinananabikan mo, o yung mga bagay na wala ka ngayon hanggang ngayon, dinidesire mo, wala pong masama doon. As long as ito po'y nasa kalooban ng Panginoon. Anong wala ka ngayon? Bayad lupa? O come on, pray. Sasakyan? Pray. Kailangan na natin ng sasakyan. Mainit na panahon. Ang layo ng pagkukumute mo. Ano pa ang mga gusto natin? Sapagkat naparito ang Diyos para magbigay ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. John 10:10 letter B. Are you there? And also 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for our sake He became poor, so that you through His poverty might become rich. Nagkaroon po, madalas kong sabihin po yun. Nung kami po yung nag-aaral sa social studies noon at saka sa economics, nung panahon ng after ng Japanese liberation, mayroon pong tinatawag na barter system sapagkat wala pa tayong pera nung araw. Barter system, ano yung pong ibig sabihin nun? Kung mayroon kang isang sakong bigas at mayroon kang 20 sakong mani, pagpapalitin mo yun. Depende kung anong pagkakasunduan nyo. Ganon ang ginawa ng Ama sa langit na napakayaman ng Diyos, naging hungkag para bumaba sa lupa at yung ating kahungkaran, no po, kinuha niya at ipinalit ang yaman. Pwede ba nating palakpakan ng Diyos doon? Amen. Ganon kabuti ang Panginoon. Kaya kung ano po yung mga dinidiscern natin, come on. John 12, beginning verse 12 to 14. Huwag tayong tumigil sa panalangin. Sapagkat alam natin, hanggang ngayon wala pa tayong hinihingi. Humingi ka, sabi ng Panginoon, para maparangalan ng Ama. Sa umaga pong ito, ay introduction ko lamang po yun. Praise the Lord. Kaya po sa oras pong ito, tingnan po natin ang isang katotohanan. Sapagkat makita natin dito, ngayon po ay nagkasundo ang iba't ibang panig sa mundong ito na magkaroon po ng matranslate ang Bible. Nabalita ba natin yon? At ang nag-author nito yung AI. Ano yung AI? Artificial Intelligence. At marami pong umalma dito. Bakit? Kaya ang artificial Hindi siya legit. Tama po ba? Ito na yung Bible. Tandaan po natin, sabi ng 2 Timothy, ito'y sinulat ayon sa presensya ng banal na Espiritu. Kaya po dapat tayo po kung gusto natin mapabuti ang buhay, dapat ang salita ng Diyos ang maging pangunahin natin sa buhay. Amin po ba? Salamat sa Panginoon sapagkat nakakatiyak po tayo na ang ating pag-aaralan sa umaga pong ito ay purong-puro ng salita ng Panginoon. Sapagkat makikita natin dito, ang sabi po ni John MacArthur,
No? No church can remain healthy long if the pulpit is not strong. And no pulpit is truly strong if the Bible is not the basis of the preaching. Kaya po maraming nagpipreach ngayon, pinatatawa lang ang tao. Maraming nagpipreach ngayon kung ano yung makakabuti sapagkat sa mga huling panahon, kung ano lang yung tinatawag na itching ears, kung ano yung makakabuti sa kanilang pandinig, yun lang ang gusto nilang pakinggan. Salamat sapagkat tayo po ngayon, full gospel. Alam natin na purong-purong salita ng Diyos ang ating pag-aaralan. At dito sa ating binasa doon sa 1 Peter chapter 2 verse 1 to 3 ay makikita natin dito, no po, iwasan daw po ang iba't ibang uri ng anumang kasamaan. Kaya ang anumang uri ng tinatawag na malice or deceit or hypocrisy or envy or slander, ito po yung system ng mundong ito. At salamat sapagkat nung ikaw ay nabago, nung ikaw kumilala sa Panginoon, nabago ng buhay natin. Amin po ba? Who is Brother John before? I'm a basurero before, drug addict before. Salamat sa Panginoon sapagkat ang banal na Espiritu ang nagbigay sa akin, nag-push sa akin para ako'y magpatuloy at kilalanin ko lubos ang Panginoon. Amen. At ngayon po, salamat sapagkat ako'y nasa habag at biyaya ng Panginoon. Lahat naman tayo. Tayo po'y nabubuhay lamang po sa habag at biyaya ng Panginoon. So, praise God. So, makita natin dito, no po, ang salita ng Diyos, marami pong ginagawa ang kaaway para patuloy na dito ma-penetrate ang buong panig ng mundo. Salamat na lang sapagkat mayroong matatapat ikaw at ako hanggang ngayon ay naabot ng salita ng Panginoon. Madalas kong sabihin, kung hindi naging matapat si Peter, hindi naging matapat si Pablo, hindi naging matapang, hindi nakatawid sana ang salita ng Diyos sa ating henerasyon. And praise God, dahil sa inyo, sa susunod pang henerasyon, I don't think kung aabot pang another 1,000 years generation, wala tayong alam doon. Pero ang mahalaga, itawid natin ito sa ating henerasyon. Hayaan natin yung ating pamilya ay kumilala sa tunay na Diyos na buhay sa tama at Bibliang kapamaraanan. Amen po ba? So, makita natin dito, ito po yung salita ng Diyos. So, 3 habits that we need to develop our relationship with God is going to be as rich, as powerful, and as meaningful as it should be. Gusto ba natin na maging mayaman tayo? Maging makabuluhan ang buhay natin? Amen po ba? Maging makapangyarihan tayo? Maliwanag din po ang salita ng Panginoon, no po, sapagkat sa mga tutuong nananalig sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya, maliwanag po ang Psalms 112, blessed are those, no po, who fear the Lord, no po, their children will be mighty in the land. The generations of the upright will be blessed, and wealth and riches are in His house, in His righteousness endures forever. Saan nung nagsimula? Sa takot sa Diyos. Paano ka nagkaroon ng takot? Dahil sa Kanyang salita. Amin po ba? Nung wala kang pagkakilala sa Diyos, wala kang sinisino. Lahat pwede sa'yo. Lahat pwede mong awayin. Lahat pwede mong kalabanin. Pero nung nakakilala ka sa Diyos, nagkaroon ka ng banal na takot. Amin po ba? Sino po ang mga tunay na binago ng Panginoon pumalakpak sa Diyos na buhay? Amen. 3 bagay lamang po ang gusto kong iwan sa umaga pong ito. Pasok na po tayo sa unang puntos, no po? Sapagkat ito yung sinasabi po rito, no po? Kung gusto natin na magkaroon tayo ng hunger for the Word, not for the world, no po, we must develop a heart for God's Word. Dapat na de-develop yung puso natin sa salita ng Diyos. Pag sinabing develop, ito po yung tinatawag na umuunlad, tumutubo, lumalago, yumayabong. Sino po rito ang mga plantitos, plantitas? Kapag ang isang halaman mo di yumayabong, anong ginagawa mo? Kukuha ka ng vitamins para paglaguin to. O kung gusto mo naman i-bonsai, alam mo dapat mong gawin. Basta mahalaga, buhay siya. Amin po ba? Pero kapag natutuyo na, sabihin mo, hindi tama ang aking kamay. Ang gusto natin, green. Ang gusto natin, tumutubo. Ang gusto natin, buhay. Are you there? So pag sinabing, we must develop a heart for God's Word. Ano nga ba yung nade-develop sa ating puso? Sa umaga pong ito. Sa routine ng buhay natin, pagising mo sa umaga, magkakape, mag-aalmusal, ipaghahanda si kuya, si ate, si bunso, si asawa para pumasok sa school, pumasok sa trabaho.
Then after nun, kukunin yung labahan. And after nun, makapaglaba, bubuksan ng telebisyon. And after makabukas ng telebisyon, nakaupo sa sopa, nakataas ang paa, mayroong kinukukot. Sarap ng buhay. Pagdating sa gabi, yan na ng mga anak ko, matutulog saglit, nandiyan na yung mga anak ko at asawa ko, ipaghahanda ko na naman, lahat maging busy. No po, how about your spiritual life? Mga kapatid, pag sinabing yumayabong, dapat kinocultivate. Sa anong paraan? How about your prayer time? Your devotion? Amin po ba? Hindi lang dito sa tuwing tayo nagkakaroon ng sama-sama. Mga kapatid, kaya sinasabi ng 2 Corinthians or 2 Peter chapter 3 verse 18, grow in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaya dito sa ating binasa, ang sabi roon sa verse 2, like newborn babies crave for spiritual milk, so that by it you may grow, in your salvation. Mga kapatid, napakahirap na lumago tayo kung hindi natin kinikultivate ang anumang bagay na gusto nating lumago. Kapag gusto nga natin pumuti, mayroon tayong pinapahid para pumuti tayo. Amin po ba? Kung gusto natin magpapugi at kung gusto natin magpaitim, ang magpaputi ng buhok o magpaitim, gusto natin, ina-applyan natin para maging kakaiba naman ang ating aura. So ganun din po, kung gusto natin yung ating spiritual life ay maihanda. Sapagkat nung pandemya, ang inihanda ni Kuya Ed, prepare for eternity. Ang lahat ng bagay sa daigdig nito, ang lunduan pa rin kaligtasan ng isa mong kaluluwa. Amin po ba? Anong ba ang mga bagay na saysay dito sa daigdig nito? Kakain, tutulog, mag-asawa, magkakaanak, magtatrabaho, lahat ng yan. Ang lunduan pa rin kaligtasan ng kaisa-isa mong kaluluwa. Kaya ang pinakasusi nun, that is the very word of God. Amen po ba sinunod ka ni Kuya Ed? Ang topic niya, John 15 verse 7. Di po ba? If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Amen po ba? Maliwanag po yun. So, ang Word of God, nade-develop ang pagsunod natin sa tama. Ang pagmamahal, ang pagpapakababa, nagiging katulad tayo ni Kristo. Nade-develop yung ating karakter. Sapagkat ang karakter, ito po yung husgahan. Kaya nga, sabi ng Philippians chapter 2, nandiyan po yan. Beginning verse 5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature of God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Anong pagkatapos nun? Therefore, God exalted him to the highest place and give him the name that is above every name, that in the name of Jesus, every tongue confess, every knee shall bow. Di po ba? Maliwanag po yun. Sa ano po nadidevelop? Si Jesus Christ. Kaya ang Philippians chapter 2, isang malaking paalala sa atin na maging katulad tayo. Para maging katulad, sa ano po tayo nahuhubog? Sa salita ng Diyos. We must develop, yung ating puso sa salita ng Panginoon. Kumbaga sa isang jubos, dapat tinitina mo to, ini-immerse mo ang puso mo. Nung araw po kasi, kaya wala na ngayon jubos, Sinong nakakaalala nun? Mayroon pa rin ba? Kasi nung araw kasi, dalawa lang ang pantalan ko, dalawa ang damit ko. Kung gusto ko may ibang kulay, jubos ko lang, may bago akong damit. Andiyan ba tayo? Naiiba ho talaga. Gusto ba natin maiba yung kondisyon ng puso mo? Amen? I-immerse natin sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, siya po ang nagbibigay direction sa isang taong nagmamahal sa Kanya. Amin po ba? So maliwanag po yon. Yun po yung number 1. Maikli lang po ang gusto kong ibigay. Matatapos na po tayo. Praise the Lord. Makita natin ito, hunger for the Word, not for the world. Number 2 po, we must desire, a hunger for God's Word. Kanina po, ang sabi po ron, develop. Ngayon po, desire.
Pag sinabing desire sa wikang Tagalog, nasain mo sa pinakamalalim na pagnanasa, ang sabi po ron, kubet. Wala po palang masama yung kubet, basta pagdating sa Diyos. Covetousness is a sin sa mga bagay sa daigdig na ito. Are you there? Kasalanan po yon. Pero pag kinubit mo ang presensya ng Diyos, kinubit mo ang pagsama ng Diyos, wala pong masama doon. Kaya we must desire a hunger for God's Word. Ano po yung mga bagay na kinagugutuman natin sa mundong ito? Gutom ba? Ano po? Gutom na kung saan uhaw ka na ikaw ay pansinin? Uhaw ka na ikaw ay gusto mo lagi kang tagapanguna? Minsan mayroon po, no po? Uhaw na uhaw tayo sa palakpak ng tao. Pero minsan, kapag tayo uhaw sa mga ganung bagay, dito pa lang tinanggap mo na ang reward mo. Ang mahalaga, no po, mauhaw tayo sa palakpak ng Diyos. Sapagkat sa palakpak ng Diyos, yun po ang pinaka-ultimate na pwede nating marinig. Amin po ba? Pag sinabing uhaw, no po, gutom, maliwanag po. Paano kapag nauuhaw? Paano kapag nagugutom? Di po ba para kang dayok-dok? Nakita ko po yung isang sa Africa, no po, yung isang bata na talagang lumakad parang butot balat na lang. At nung binigyan ng tinapay, yung laki ng tinapay na yun, kay liit-liit niya, talagang parang kasyang-kasya sa bibig niya. Gutom na gutom. Ganon mistula yung kanyang reaction, yung kanyang action. Bakit? Gutom nga siya eh. Nung nakita ko, naiyak ako eh. Sabi ko, bakit? Kasi naranasan ko rin magutom. Amin po ba? E paano tayo magutom sa spiritual nating bagay? Sa spiritual nating buhay? Mga kapatid, ito yung dapat nating pakanasain. Ikubit natin ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 5 verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Gusto ba natin mapuspos? Mapuspos ng ano? Ng galit? Hindi po. Ng kapayapaan. Mapuspos ng kasiglahan. Mapuspos ng kagalakan. Sa anong paraan? Saan magmumula yung kapuspusan na yon? By means of righteousness. Saan magmumula ang righteousness? By His Word. Hindi ka magiging matuwid kung wala mismo ang salita ng Diyos. Kasi kapag nagtutuwid-tuwid tayo sa ating sariling paraan, tandaan po natin, hindi po yun paraan ng Diyos. Ano po? Ang katuwiran nagmumula po sapagkat sinasabi ng Psalms 89 verse 14, righteousness and justice are the foundation of His throne sa kalangitan. Kaya ang basihan natin, ang lunduan natin, ang basihan natin, righteousness and justice sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Kaya makita natin dito, no po, kapag gusto natin na maging matuwid, no po, magkaroon tayo ng kagutuman sa kanyang salita. Ano po sabi ng Psalm 17 verse 14? Pakiplas mo nga anak kung nandiyan. Sabi po ng NLT version, By the power of your hand, O Lord, destroy those who look at this world for their reward. Ito isang panalangin. But satisfy the hunger of your treasured ones. May their children have plenty, leaving an inheritance for their descendants. Amen. Makita natin dito, no po, ang mga taong ang hinahanap, no po, palakpak ng mundong ito, nagugutom sa appreciation ng mundong ito, sa applause ng mundong ito. Sabi po rito, lahat ng yan ay pwedeng destroy. Nabanggit kanina ni Kuya Ed, kung nakapanood kayo, at napanood din niyo po sa Facebook, yung isang simbahan sa bandang Amerika ba yun? Or basta sa ibang bansa, simbahan ng mga, I'm sorry LGBTQ na nasunog, kumidlat. Amen ba? Ano nangyari nung kumidlat? Nasunog talaga. Dinidestroy ng Panginoon. May mga paraan ng Diyos. But satisfy the hunger of your treasured ones. No po, sinasatisfy ng Panginoon yung kagutuman natin patungkol sa Kanya. May their children have plenty, leaving an inheritance for their descendants. Hindi lang itong material o financial na iiwan natin sa ating mga anak. Kaya nga sabi sa Psalm 112 na sinasabi ko rin kanina, kinote ko,
Blessed are those who fear the Lord. Their children will be mighty in the land. The generations of the upright will be blessed. In wealth and riches are in His house. In His righteousness endures forever. Kung gusto natin, ano po? Another one po, in Lamentation chapter 2, verse 19, in NLT version. Ang sabi roon, rise during the night and cry out. Pour out your hearts like water to the Lord. Lift up your hands to Him in prayer, pleading for your children, for in every street they are faint in hunger. Ito po, nakikita natin minsan ang ating pamilya, ang ating family clan. Alam nating pabulusok sa kapahamakan hanggang ngayon, ni wala kang pakialam. Kaya sabi rito ng Lamentation, rise during the night and cry out and pour out your hearts like water to the Lord. Buhos daw natin ang ating puso sa Panginoon. Mga kapatid, kapag dumating ang rapture of the church, pag dumating ang pangalawang pagbalik ng Panginoon, at ikaw lang ang naligtas, magugustuhin mo ba na yung mahal mo sa buhay, mapapahamak? Ano po? Nakikita natin mayroong kagutuman sa mundong ito. Nagugutom sila. Ito po ay figuratively speaking. For in every street, they are faint in hunger. Pagod na sila at gutom na sila sa mga bagay. Higit sa lahat sa Diyos, pero hindi nila nararanasan yon. Ikaw po ang susi. Tayo po ang susi. Amin po ba? Paano magiging susi ka kung ikaw mismo ay wala ka rin kagutuman sa salita ng Diyos? Amin po ba? Dapat magsimula sa atin. Sabi ko nga, sa aking paglalakbay sa mundong ito, like yung sinasabi, sino nga ba dati si Brother John? Walang dating makain, walang dating masuot, walang brief mula, nag-aaral ng grade 1 hanggang grade 6. Ha? Ang pangarap ko lang nung makainom ng kape. Pero salamat sa Panginoon, ano man ang aking nararanasan ngayon, ito'y habag at biyaya lang ng Diyos. Pero ang pinakalunduan pa rin ng buhay ko ngayon, hindi yung mga bagay na aking narating at nakamit. Ang aking pinakalunduan pa rin ngayon ay ang kaligtasan ng aking kaisa-isang kaluluwa. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ano sabi niya ang kanyang quotation? Ang kanyang sinabi, however, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the gospel of God's grace. No po, walang baliwala sa kanyang buhay niya. Ang mahalaga, matapos niya ang finish line at may pangaral niya ang mabuting balita ng kaligtasan sapagkat ito ang susi ng kaligtasan ng salinlahi ng tao. Oh, come on. Sino pa sa ating pamilya hindi nakakakilala sa Diyos? Ikaw po ang gagamitin. Kayo po ang gagamitin. Tayo po ang gagamitin. Amin po ba? Kapag sinabing salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, nagbabago ng buhay. Ang salita ng Diyos hindi basta lang ito magkaroon ka ng kaalaman, kundi dapat magkaroon ka ng kasaysayan at ma-experience mo ang tunay na pagbabago. Are you there? Andiyan pa ba tayo? Ibuhos natin sa Diyos. Yung mga bagay na alam nating nagiging hadlang para din natin maranasan ang tunay na presensya ng Diyos. Ibigay natin sa Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, sa mga hindi kasama sa disciple ng Panginoon, salamat sapagkat siya po ay biniyayaan ng Diyos na magmahal ng lubos. At ang pangatlo po, hunger for the word, not for the world. Ito yung panguli. We must devote, a hearing for God's word. Kumusta po? Pag sinabing devote, italaga natin. Kilala niyo po ba ako? Sino pang mga nakakilala sa akin? Ay, mayroon akong premyo dito. Yan, sa nakakilala sa akin. Mayroon po akong, yan. Pambata lamang po. Katuwaan. Kung kilala niyo po ako. Bakit po? Sapagkat ang salita ng Diyos, dapat sabi ng Book of James, quick to listen. Not quick to anger or quick to speak. Dapat nakikinig tayo. Marami na pong nasabi sa aking sarili. Kilala niyo po ba ako? Okay, testing tayo. Knock, knock! Oh, hindi niyo ako kilala. So, praise the Lord. Kaya wala po sandaan. So, dapat quick to listen. Dapat di tayo sumagot ng who's there.
Sapagkat ako'y nagpapakilala. Joke lang po yun. Pero yun po ang totoo. Dapat mabilis ang ating pakikinig sa salita ng Diyos. Amin po ba? So dapat, sabihin rito ng salita ng Diyos, quick to listen. Kaya po sa totoo lang, ang Diyos kumakatok lagi sa ating pintuan, sa ating puso. Nandiyan po yan sa Revelation 3:20. Nandiyan ba anak? Wala. Ano sabi roon? I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Ang Diyos po'y laging kumakatok. At gusto niyang marinig natin ang kanyang tinig. Salamat sa Panginoon sapagkat anumang sitwasyon na pinagdadaanan mo, that is the way of God. No po, para kumatok sa pintuan ng iyong puso. Para magbalik loob sa Panginoon. Amin po ba? And also in Luke chapter 7 verse 29 in every version, nandiyan po ba yan? Sabi po rito, all the peoples, even the tax collectors, when they heard Jesus' words, acknowledged that God's way was right. Because they had been baptized by John. Nung marinig nila ang salita ni Jesus, na-acknowledge nila na ang paraan ng Panginoon ay tama. Mga kapatid, minsan lang po dumaraan sa ating pandinig ang mabuting balita ng kaligtasan at paulit-ulit man, nawa po, patuloy natin tong pagyamanin. Amin o ba? Patuloy natin tong i-cultivate sa ating puso. Salamat sa Panginoon, sapagat alam ko po na ang Diyos sa buhay natin, no po, ay hindi titigil at makulit ang kanyang pagmamahal. Sa umaga pong ito, napakasimple lamang po ng gustong ipabatid ng Panginoon sa buhay natin. Nawa po, kapag tayo'y pinagpala at patuloy nating maranasan ang biyaya ng Panginoon at patuloy na nandoon sa ating puso na nadidevelop, mayroon tayong hunger and thirst, mayroon tayong nakatalagang buhay sa Panginoon. Titiyakin ko po sa inyo. Ano sabi ni Kuya Ed kanina? If you remain in me, in my words, remain in you. Maliwanag po yun. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Kaya po sa umaga pong ito, mga kapatid, ano man po yung kahilingan ninyo, habang iniintay natin ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon, gusto ng Panginoon, managana po tayo. Gusto ng Panginoon, patuloy tayong mabuhay ayon sa habag at biyaya ng Diyos. At kapag tayo nananagana, huwag tayong masyadong maramot. I'm sorry to say that. Sapagat even sa book of Timothy, ang Panginoon, ang si Apostol Pablo, inutusan niya, na utusan yung mayayaman na magkaloob. Sapagat yun ang mga dapat nilang gawin. Amin o ba? Kaya sabi po ni John Wesley, ano sabi roon? Do all the good you can, by all the means you can, by all the ways you can, to all the places you can, and at all times you can, to all the peoples you can, as long as you ever can. Maliwanag po yun. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, na hindi po pwedeng hindi kapagyamanin ng Diyos. Kapag ikaw ay inuna mo lagi ang salita ng Panginoon, hindi po pwedeng hindi mo maranasan ang kasaganaan ng buhay na ito. Sapagkat ang Diyos ay mayaman sa lahat sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. Amin po ba? Tuloy lang kapatid. No po, magtuloy-tuloy lamang po tayo. Subalit yun po ang pinakamalungkot sa isang Kristiyano. Sabi nga po rito, the most difficult lesson of the Christian life is learning how to continue. Yun po yung pinakamahirap. The most difficult lesson of the Christian life is how to continue. Salamat sa Panginoon sa umaga pong ito. Tayo po'y patuloy na mananalangin at idadalangin ko po ang bawat isa. Nanawa po sa ating natunghayan at napakinggan ang salita ng Panginoon ay manatili sa ating puso. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Wala po tayong ibang dapat gawin kundi ipasaliksik natin sa Diyos ang ating puso. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that
does hide your word, A heart that hides your words, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. minsan pa, a pure heart. Once again. A pure heart. Hallelujah, Jesus. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. Oh, hallelujah. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your words, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma of worship. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Once again, sweet aroma of worship. Sweet aroma of worship that rises to Pwede ba, bago ako manalangin, yung ating dalawang kamay, itapat natin sa ating puso as a prophetic gesture. Lord, nauuhaw tayo na ang puso natin ay pakialaman ng Diyos. Ang daming panahon po na sinayang natin, iginugol natin ang tibukin ng ating puso, ang uhaw ng ating puso sa mga bagay na panandalian lang sa daigdig na ito. But this time, let us desire, let us devote, ano po, let us surrender our hearts to the very Word of God sa ating Diyos na buhay. Sumunod lamang po tayo sa maiking panalangin at sabihin natin, dakilang Diyos, Dakilang Diyos. salamat Salamat sa pagkakataong ito. sa pagkakataong ito. Narito ang aking puso. Narito ang aking Binubuksan ko sa iyo ng malaya. binubuksan ko sa iyo ng malaya. Patawad po Patawad kung maraming nauna kung maraming at ikaw ay aking na-neglect. at Ikaw ay aking napabayaan ikaw ay at ang iyong salita. at ang iyong salita. At sa oras na ito, Sa oras na ito, pumasok ka po pumasok ako sa aking puso sa aking ng malaya. ng malaya. Mula ngayon, Mula ngayon, kayong aking Panginoon, kayo ang aking tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Awitin natin minsan pa to, sabi natin, a heart that hides your word. A heart that hides your words, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Bago ako magkaroon ng benediction of prayer, hayaan po muna natin, ito natin ang ating mga kamay sa mga elementong ito. For every first week of the month, mayroon tayong tinatawag na Holy Communion. Lord, bless mo, Panginoon, ang mga tinapay at mga juice na ito na patuloy, O God, na pinapaalala namin at inaalala namin ang kamatayan mo sa krus sa pangalan ni Jesus. Amen. Pamigay po natin. Praise the Lord. Thank you for the cross, the mighty cross, that God Himself should die for such as us.
change into your image more and more. Yes, by the cross we've truly been transformed. Yes. We're so We're amazed. so amazed. Sa lahat po ng nakatanggap ng tinapay, And we give itaas po you natin praise. ang ating mga tinapay. That you would save us for such a cause. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. Taas po natin yung mga tinapay. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo ng Panginoong Sus ng gabing sa ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tayo po'y manalangin. Marami pong salamat sa pagkakataong ito, O dakilang Diyos, sapagkat patuloy namin sinasariwa ang lahat ng benepisyo ng krus. And as we partake this bread, Lord, open heaven, Lord God, ang aming inasahan. At marami pong salamat sa kumplitong kagalingan, kalusugan sa lahat ng area at bahagi ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin ang ating mga juice. At gayon din naman, hinawakan niyang saro pagkatapos na maghapunan na sinasabi ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-aalaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inimin niyo ang saro ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sapagkat hindi po namin kayang patuloy, O God, na gawin ito kung hindi po dalisay ang puso namin. Forgive us, Lord God, sa lahat ng uri ng kasalanan. At marami pong salamat sapagkat kanina pa lamang patuloy, O Diyos, na biniyayaan mo na kami ng kaligtasan at ng assurance, O God, na kayo po'y nananahan sa aming mga puso. Kaya naman, Lord God, as we partake this wine, symbolizes of your blood that was shed on the cross of Calvary almost 2,000 years ago. Inaangkin po namin ang open heaven at ang lahat ng benepisyo ng krus. Sa pangalan ni Jesus, sabay-sabay po nating inumin. Praise the Lord. At tayo po'y minsan pang patuloy na dumako sa panalangin at awitin natin minsan pa, hearts that hides your word. Hide your words so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that needs compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Sweet aroma of worship. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Nagdideklara po ako, Panginoon, sa umaga pong ito ng kalakasan, kalusugan, tagumpay, maging kapayapaan. Lord, ayan mo ang puso namin ay manatili sa amin ang love, joy, peace, patience, goodness, kindness, faithfulness, and Lord God, long-suffering. Lord, salamat po sa oras na ito. Maging sa bawat isa, Panginoon, anuman, Lord God, yung aming mga pinagdadaanan, dinideklara po namin, Lord God, na kami po'y mapagtagumpay sa tulong at biyaya mo. Dahil sa iyong salita, patuloy kami magpapatuloy. Salamat po, dakilang Diyos, isang masaya, mapayapa at mabunga at matagumpay na buhay Kristiyano, buhay pamilya. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat. Amen.